Ito mga sangkay, full video ng paggawa natin ng ating simpleng recipe ng ating yoyo bread. So bali, anong tawag nito sa inyo mga sangkay? Kung gusto mong matutunan ito, ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Ito na yung ating unang ingredients, asukal. Maglagay na rin tayo ng vanilya. Sunod ay asin. So yan, bali, huwag kalimutan mag-like at share ng ating video at paki-follow na rin po. At maglagay tayo ng yeast. Panoorin nyo yung proseso mga sangkay ha, ng ating paggawa para magawa nyo ng maayos yung sakaling gagawin nyo ito ating recipe. At naglagay na rin ako ng powder milk. Sunod ay food color, violet. So bali, nasa inyo mga sangkay, pwede kayong gumamit ng ibang kulay. At maglagay na rin tayo ng tubig. So bali, itong ating ginagawa is 1.5 kilong harina ito. Kung marami para sa inyo at pang merienda lang gagawin nyo, ay pwede nyo pong hatiin lahat ng mga sukat ng mga ingredients para makagawa kayo ng 3/4 kilo. So bali, dito sa part na to ay tutunawin ko lamang yung asin at saka yung asukal na aking nilagay. At kapag natunaw na yung asukal at saka yung asin, ay ilalagay na natin yung ating harina. Ayan, 1.5 kilo at maglalagay rin ako ng baking powder. So sa baking powder mga sangkay is sinasalaan ko po yan. Dahil minsan yung baking powder natin is merong buo-buo gaya niyan. Yan, kapag hindi natunaw yan at yung makakain yan ay mapakla po yan na medyo mapait. Hindi mo maintindihan yung lasa. Kaya mas mainam na mga sangkay pag naglagay kayo ng baking powder ay salaan nyo rin. At next step natin ay mix na natin. Bubuuhin na natin itong ating minamasa. So bali, ito nga palang ating mixture, itong ating yoyo bread mga sangkay is hindi pwedeng masobrahan sa tubig. Dahil kapag nasobrahan sa tubig yan, yung ating yoyo bread ay lalapad po yan masyado kapag nilagay na natin sa plancha. Hindi magiging maganda yung kalalabasan kapag lumapad masyado. Kaya yung tubig ng sukat ng tubig ko dyan sa ating description ay huwag nyo pong bibiglain na uubusin dahil meron tayong harina na matakaw masyado sa tubig at meron din naman tayong harina na hindi ganun katakaw sa tubig. Kaya huwag nyo munang uubusin mga sangkay yung sukat ng tubig yan nilagay ko sa description na huwag nyo munang uubusin yan. Magtira kayo. Ngayon kung sakaling matigas ay pwede nyo idagdag yan yung matitira. Kasi nung ulit ko meron tayong harina na matakaw sa tubig. So gaya nito mga sangkay, kung mapapansin nyo hindi rani itong ating mixture. Ayan o. Kaya pag linagay natin sa plancha is hindi lumalapad masyado kagaya nito. Yan, kung mapapansin nyo, di ba kung matubig masyado yan, sobra sa tubig, ay lalapad masyado itong ating mixture nitong ating ginagawang yoyo bread. At sa paglagay naman sa tray mga sangkay, ito ay kanya-kanyang idea ito o pamamaraan kung paano milalagay yung ating mixture dito sa ating plancha. So balik kung meron ka pamamaraan na iba dito sa aking ginagawa, ay pwede mo naman gawin, basta ang importante ay mailagay mo lang ng maayos yung iyong mixture dito sa ating plancha ng pantay-pantay or hindi man ganun kapantay-pantay, basta hindi nagkakalayo sa laki itong ating sinusumpit dito sa ating plancha. At ayun sangkay, kung nagustuhan mo yung video na ito ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video ha, at paki-follow na rin po ng aking page kung sakaling ikaw hindi pa nakapag-follow. So ayun mga sangkay, kung sakaling gagawin nyo itong ating recipe ay hindi po pwedeng ingredients lang ang kukunin mo. Panoorin mo po yung video kung paano natin ginawa, lalong-lalo na po kung ikaw ay baguhan. Pero kung sakaling magaling ka na at basic na sa ito ay hindi para sa iyo ang video na to. Dahil ang video na to ay para lamang sa gustong matuto o nagsisimula pa lamang sa paggawa ng mga simpleng tinapay. At kung sakali naman gagawin mo ito para pang negosyo ay wag mong kakalimutan mag-costing. Ang costing kasi ay isa sa pinakamahalaga kapag kayo ay mag-negosyo. Alamin nyo po kung magkano yung naging puhunan. Nang sa ganon ay alam mo kung paano mo ibibenta ang iyong produkto. At ayan, pagkatapos natin mailagay sa tray ay lalagyan natin ng desiccated. Ayan, bali dito sa part na to ay dapat nag-iinit na tayo ng oven para pagkatapos natin malagyan ng desiccated ay pwede na kagad natin isalang. Para naman sa mga sukat ng ating mga ingredients ay ilalagay ko na lamang po sa caption. Puntahan nyo na lang mga sangkay para makita nyo o malaman nyo kung anong mga sukat ng mga ingredients ang aking ginamit. At ayan, pagkatapos natin malagyan ng desiccated ay ready na para isalang. Init ng ating oven is 180 degrees Celsius at gagamit lamang ako ng katamtaman lakas ng apoy. Madali lang itong maluto mga sangkay kaya wag na wag nyo pong kakaligtaan dahil manipis lang at maliliit lamang itong ating yoyo bread. At after 5 minutes mga sangkay ay inangat ko na, bali dito ko na aantayin maluto sa itaas. Dahil itong aking oven is kapag natagalan masyado sa ibaba, lalong-lalo na kung manipis yung ating niluluto or maliliit, ay mabilis masunog sa kanto. Kaya ito, after 5 minutes, ay inangat ko na. Pero nakadepende pa rin po yan sa iyong oven mga sangkay dahil kayo naman nakakakilala ng oven nyo. Kaya kayo na po ang mag-diskarte kung paano lulutuin itong ating yoyo bread. So bali, inuulit ko, madali lang ito maluto mga sangkay. 12 minutes, luto na po yan. At after 7 minutes, ay luto na po. Simula nung nilipat natin sa itaas. So bali, niluto ko lamang ng 12 minutes, 5 minutes sa ibaba at 7 minutes sa itaas. So bali, palalamigin muna natin ito bago natin lalagyan ng margarine or palaman na margarine. At ayun, kung sakaling gagawin nyo itong aking recipe ay sana ay masundan nyo ng maayos. At dito sa part na to mga sangkay is malamig na nga itong ating yoyo bread. Bali, maglalagay na tayo ng margarine. So bali, wag nyo masyadong kakapalan yung margarine or dadamihan ng hindi nakakautay itong ating tinapay.
So ayan, bali kung mapapansin nyo is manipis na pahid lamang ng margarine yan. At pagsasaklubin lamang natin yung dalawang yoyo bread. So ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa nitong ating simpleng tinapay. Sana ay magawa nyo rin ng maayos. At kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan mag-like at share ng ating video bilang suporta na lamang mga sangkay. At kung sakaling ikaw hindi pa nakapag-follow ay pakifollow na rin po ng aking page. Thank you for watching mga sangkay at see you on my next video.